Okay, good day ma'am and good day classmates. In this day, I will going to discuss to you about the particulate pollutants which is involved in chapter 8 air pollution. And now, who wants to read in particulate pollutants? Okay, thank you. Particulate pollutants is there is a great diversity among the types of particles in air. A convenient classification would be to classify them as organic, living or come from living being, and in or inorganic. Nag-ingon diri nga ang particulate pollutants daw na siya two parts, which is ang organic and inorganic particles. I'm going to first discuss to you about the organic particles. Yes. Okay, let's proceed to the organic particles. The organic particles pollutants include pollen grains, microorganisms such as bacteria, fungi, molds, or spoken, and microorganisms such as bacteria, fungi, molds, or spores, and insect parts such as hairs, wings, and legs. And now, mingon po taog sa organic particles class, muna siya ang kining living, nagagikan siya sa living thing on a non-living thing. Ang organic particles is dako gyapon makakos gyapon ni siya og kanang damage to our inside to our body, sa atong lungs or sa atong sa ulo. Yes, maka-trigger mo siya og kanang allergies like fever, asthma, like mag-spread po siya og disease like airborne bacteria, fungal infection. Yes, that's it for the organic particles. And now let's proceed to the inorganic particles. Inorganic particles class, who wants to read inorganic particles? Okay, thank you. Inorganic particles comprises a vast array of materials, some from natural sources and other result from man's activity. Yes, na-mention diri sa inorganic particles class nga ang natural sources daw ni is from other results from man's activity. So sa ato pa mga man-made, yes, mga man-made or kanang muna siya ang naga-cause like sa particle pollution, include na niya ang smoke from the combustion of coal, oil, wood, and other sources of fuel. These particles consist mostly of carbon and included various car inorganic compounds. Other airborne particles are insecticide, dust, and lead used in gasoline. Ang nag-mention diri nga ang mga inorganic daw is ang mga sources daw is mga man-made daw class, man-made, like ang sa mga tao ra daw, like na daw sa tao. Ang inorganic materials is muna siya like grabe gyapon ni siya og kanang causes atong lawas, grabe ni siya og kanang damage atong lawas, like ang sources aning inorganic class is ang wildfires and outdoor burning and vehicle emission, like kanang aso sa kanang mga sakyanan or mga vehicle, industry fumes, like aso gyapon sa mga industry, like kita ka ng mga dagko kay mga industry o dagko kay mga factory na ilang aso dito mag-ana ra mura na og kanang bulkan, dagko kay sila aso kana nga mga aso is mo na siyang inorganic particles which is nga very dangerous to our body. Dako ka siya og cause or kanang dako siya og effect di, dako siya effect sa atong lawas nga makadaot gyud mga blowing dust like sa mga gikan ni siya sa kanang mga dust. Yes, ang cause po naning ang malanghap nato aning inorganic particle class is na siya PM which is ang particulate matter, na siya upat ka PM which is ang PM 2.5 and PM 10, PM 50 to 70 and PM 90. First discuss about
sa particulate matter 2.5. Yung tao particulate matter 2.5 is mo ni siya ang kaning nagkagikan dito sa ingon lang siya mga smoke ingana dito siya gikan mga smoke sa mga industry sa vehicle emission kanang ginabuga sa makina sa or tambutso sa mga sakyanan mo ni siya ang particulate matter 2.5. Ang particulate matter 2.5 is very dangerous gyud kay ang mga effect ani sa tong lawas is which is mo ni siya ang kanang magakos og kanang headaches kaning sakit sa atong ulo or paglabas sa atong ulo like stinging eyes like kanang pagkuha sa atong mata like hanap or kanang basta lain sa atong mata or pag-ubo coughing like pag-ubo and trouble breathing like paglisod sa atong pagginhawa because kanang na trouble na kay moto siya ang cause anang pag-trouble breathing nimo is mo ni siya sa inorganic na langhap nimo ang kanang mga smoke sa palibot na to like sa mga industry or mga vehicle emission and asthma attacks mo ang asthma nato mo kuana mo trigger na and chest pain pananakit sa atong dughan kana sa atong heart dream pananakit nato dire dili na sa kanang gibulaga kuya ba kanang effect na siya sa kanang kuan sa effect na siya sa inorganic particles nga atong nalanghap na and sa kuan pod mo naipon na siya effect sa mga tao samot na sige ning ang mo na siya ang pinaka kuan dali nga effect or kanang very easy to get this inorganic sa atong lawas nga mo sulod sa atong lawas ang very commonly target sa inorganic particles which is ang mo ni siya ang infants and children's mo tag infants and children mo siya which is mo ni siya ang mga baby or very young mga or mga newborn baby mo ni siya nga dali ra kay maigo sa mga inorganic particles because ang ilang immune system is very low pa kayo ilang immune system mo tong dali ra din na to makita ang effects sa ilang lawas kay ilang immune system dili pa kay makasukol. Ang number 2 po is ang pregnant woman which is ang mga nagbubuntis nga nagdadalang tao ang say pregnant woman mo gyapon ni sila ang kanang makuha nila ang mga inorganic or malanghap nila dito na mo effect ang mga inorganic nga ilang nalanghap sa sulod na sa lawas sa ilang ginadala sa ilang tiyan mo to siyang makakosog mga abnormality sa kuan pagbubuntis nimo like sa may mga makuha dira sa truan kay very ang inorganic mong og ang organic particles class is very harmful sa tuang body gyud kay mo ni siya nga nang naga-effect ni siya sa tuang nga mga maka-trigger sa tuang mga diseases. So ang ikatulo po na ni class sa minakadali po makakuha ani nga mga pollutants is ang people with certain health condition kay nagkuha mo sila malanghap nila ma-trigger ilang health condition kay because dili makaya silang immune system og sukol. Ang ikaapat po ni class ang people over 65 years old ang mga mga old people kay ilang because I said earlier nga which is ang ilang immune system is very low na dili na kapareha sa kanang mga adolescents or mga adulthood nga ang ilang immune system is nagasukol pa because nga nang very high pa kay nang dagan pa sila og kanang mga experiences mga nakuha nila nga na sila yung mga resistance o mga resistance sa mga or magapadungag sa ilang immune system dali rin kayo makuha ng mga old because ilang immune system is very low. That's it. And ang PM 2.10 ang PM 2.10 is ang muna siya ang kaning dust, pollens and mold and nga na siya kadagugas kanang class kanang dust, pollen and mold nga na siya kadagko ang PM10 ang akong i-explain karon lang ay
nasundan lang ani sa PM10 which is mo to ang PM 2.5 is yung particulate matter 2.5. Let's proceed to the particulate matter 50 to 70. Muna siya ang mga human hair like this human hair. Ingana na siya kadagko. Last is particulate matter 90. Makita naton siya ng fine beach sand. Yes, kanang mga balas daw sa kwan, balas sa kanang mga beach, makita to kanang mga white sand. Ingana na daw ka kanang particulate matter 90. Now I will discuss to you the effects on human health. Health can cause respiratory problems like asthma, bronchitis, lung cancer, heart diseases, and irritation of eyes, nose, and throat. PM 2.5 is especially dangerous. It can penetrate deep into the lungs and bloodstream. Yes, guys, that is correct. Mo to ang gi-explain ganina nga maka-penetrate gito sa tuang lungs pag mosulod na to malanghap nato ni. Mo ni siya na explain ako ang mga effect on human health as environment reduces visibility, damage soil, makadamage daw sa og soil class ang kining particulate pollutants, damage soil and water when deposited harm crops and contribute to climate change. Yes, tinod yun kay kung ang mga deposited manggod kay makakuan gini sa kanang water like dito magagawas ang mga deposit or ang maka-contribute pini sa og climate change because I said earlier katong sa kuan industry nga emission like ang smoke sa industry mo dito mingi siya pelong sa atmosphere motong or dito siya mukuan sa kuan sa ozone layer. Sa ozone layer siya mo adto unya ang ozone layer is magkanam siya nipis because na damage na kay tungod sa mga inorganic particles which ang mga smoke mo tong na damage ang ozone layer mo tong nagakos og climate change nga kung muinit sobra pud ka init because ang wala na protection sa ozone layer nipis na kayo ang atong ozone layer karon sa mod daghan kitang industry mga factory nga na inig heat sa sun sa ozone layer dili na kanya masangga ang kuan ang light sa sun because kay nipis na ang ozone layer mo tong moderate so sakit na ka bantay ta karon class kung magawas ta sakit na kayo sa lawas ang mga init mo penetrating gid siya diri ma-feel na ginato ang kasakit sa init like mo lang dali ra kayo makakos o kanang maka-feel din ta ito man na nako because kay nagkanang magkuanta mo penetrate mo dayon kay wala na kay protection sa ozone layer which is nipis na and mo po ni siya ang kaning yes, mo ni siya ang effect sa environment. That's it for my report. Thank you, ma'am.